Feeling daw po nitong ating makakausap na si Jasper, masyado na raw siyang gwapo. Opo, kasi ganito naman yon. Meron na po siyang karelasyon. Meron ng girlfriend si Jasper. Pakiramdam niya, siya rin daw ang bet ng kaibigan naman nitong girlfriend niya na si Riri. Okay? Ayaw naman daw nitong sabihin sa jowa niyang si Bianca na yung kaibigan mo yata, type din ako. Pero may pagkakataon daw kasi na medyo nababother na itong si Jasper sa mga ikinikilos ng kaibigan ng girlfriend niya na si Riri. May mga pagkakataon pa nga raw na bigla na lang tatawag ito sa kanya. Ha? At ang masaklap pa, napapadalas na rin daw na nagiging clingy itong si Riri kay Jasper. Kahit na alam naman ito na taken na itong si Jasper. At kaibigan pa nga ni Riri ang girlfriend niya mismo. Kaya kausapin nga natin mula sa Valenzuela. Jasper, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali ho. Mm. Jasper, alam mo naiintriga kami ha kasi sabi mo ano lang naman alam ko naman medyo pabiro yan. Oo, yung pagsasabi mo na masyado ka ng gwapo. Pero sino bang mga sinasabi ng mga kaibigan mong nakakahawig mong kilalang personalidad? Ah, ang hirap po magsalita pero ano po si Jake Cuenca ho. Jake Cuenca. So medyo ano ba may kaputian ka rin, ganon? Sa pangaho Kuya Toy. Oo, sa panga. Panga po kasi Oo, ako. tapos yung parang may angas Jake Cuenca Oo, Oo, may ito yung angas. sinasabi nila. Oo, may angas sa itsura pero not necessarily pansuntukan. Panga ng panga na parang kay Jake Cuenca pero hindi naman pamboksingan. Iba yung panga ng mga boksingero Yung matitibay ang panga. Iba 'yon, di ba? Iba ho yun. Oo. Basagan po yun. Oo, hindi naman ganoon yung hindi naman dahil doon kaya gumanda yung panga mo. Hindi naman ho. Sila ho nagsasabi nun eh. Oh, hindi ka Mga naman ibang tropa. hindi ka naman nag-boxing noon. Okay, etong girlfriend mo na si Bianca, gaano na kayo katagal na mag-on ni Bianca? Bago pa lang ba? 8 months ho, yung namin relationship namin. Tapos itong si Riri, gaano siya ka-close kay Bianca? Siya ba yung best friend, girl best friend nitong si Bianca? Since ano po talaga, childhood best friend po talaga niya. Tapos, from high school to college, hanggang sa mag-work ho sila. Talaga magkasama po talaga sila. Okay. At itong kwento na to, sino ang nagbanggit sa'yo? Si Bianca ba o si Riri na? Dahil nga sabi mo, medyo clingy na itong si Riri. Baka nauna pa siya nagkwento na close kami niyan. O, ganon. O si Bianca naman? Ako lang ho naka-observe nun, Boy, na sobrang clean. Ang problema ko kasi, yung di ko po kasi alam kung gagawin kasi minsan clingy na ho talaga si Riri. Ayoko naman po mag-away sila na baka nami-misinterpret ko lang or what. Kaya ako po nakapag-observe na every time na lumalabas kami ng girlfriend ko ni Bianca. Third wheel po siya, yan, lagi po siya third wheel, lagi po siya nandyan. Pag umaalis pa sa CR yung girlfriend ko, yun, parang, ano ho siya talagang tanong ng tanong, ganyan, tapos gusto mo ko ang kita ng na bibili ako ganyan, mga food pack na food natin, ganyan, pipili ako ganyan. Medyo clingy yung talaga siya. Okay. Medyo alarming yung pagiging clingy niya. Pero ito mga conversation na ito ay ikinukubli ba, itinatago kay Bianca o hindi naman? Itinutuloy niyo lang rin yung mga usapan na yan? Tinutuloy lang niya actually, pag nagka-chat kami, minsan ho kasi random lang talaga. Minsan nagko-call siya, tapos minsan nagte-text. Parang ang ano lang ho kasi parang minsan kasi iniisip ko hindi kaya alam ng girlfriend ko or baka sineset up ako. Yun ho kasi mga naiisip ko kasi Sinusubukan ka. syempre medyo sinusubukan ako pero
Yun nga ho, dahil sa parang minsan sobrang clingy, may mga times din ho kasi talaga na siyempre medyo na ano din ako. Siyempre lalaki po, minsan di naman matatanggi na may mga kahinaan din ng lalaki pag too much na yung attention na binibigay din. Mhm. Okay, so may dating na sa'yo na nagugustuhan mo na rin yung pagiging clingy nitong si Riri. Okay. Balikan natin ng konti. Doon sa 8 months ninyo na magkasama nitong si Bianca, ikaw ba meron ng isang beses o ilan man na pinagdudahan ka nitong si Bianca na nag-cheat ka sa kanya, may ka-chat ka na iba? I mean, para malaman natin kung sinusubukan ka nga ba nito gamit si Riri. So far, wala pa ako kasi ang pagkakilala talaga sa akin ng girlfriend ko is very loyal po talaga ako and faithful sa kanya. Mm. And pag magkasama naman po kami, sa mesa, Sorry? password ng phone. Oh, medyo Ay, napuputol. ko lang. Jasper, medyo napuputol Ayan, yung hello? linya natin. Okay, ano yun? Hello? Okay, go. Ano po, pag lumalabas po kami, hinahayaan ko lang po yung phone ko sa lamesa kasi ganun po ako confident na wala po kasi akong tinatago. Kaya Mm-mm. so far wala naman po. I mean, yung din po pagkakilala sa akin is very good guy. At wala ka naman talagang itinatago dito kay Bianca, sa girlfriend mo. Wala po. Ito Mm. lang po yung tinatago ko, yung sa ano nga po ginagawa ng girlfriend, ng best friend niya. Okay. Jasper, anong naging papel ni Riri kung papaano mong nakilala itong si Bianca? Hindi ba siya naging tulay? Hindi mo ba siya nilapitan? Napakilala mo naman ako dyan kay Bianca. Yung mga ganun. Kumbaga, pinaninindigan niya lang yung papel niya. 'Di ba? Pwedeng ano yan, pinaninindigan niya bilang best friend ni Bianca or pinaninindigan niya kung siya yung naging tulay sa relationship ninyong dalawa. Hindi naman, wala naman ang pakilala lang po kasi sa akin talaga. Na-meet ko lang talaga yung best friend niya dahil yung best friend po kasi niya, si Riri, siya po talaga tumulong sa girlfriend ko para magkaroon ng work din. Yun nga, sa work from home, ganyan. Mhm. Kaya, yung role po talaga ng Riri, is parang siya talaga yung medyo may pagka-provider talaga siya na mindset. Parang every time na lalabas yung friend ko, pati ako, lagi siya nandyan Mm-mm. para isundo kami, ihatid kasi meron siyang sasakyan. So parang yun po yung nagiging dominant. Wala bang karelasyon itong si Riri? Wala ho eh. Wala ho siyang Oh, yan pa yung isa na parang naa-attract ka tuloy. Pero hindi naman po ako na-attract emotionally. Pero minsan, sobrang clingy. Minsan, ano kasi siya ma-touchy pag malabas. So, Oo, ilang ano na lang yan. Di rin ho talaga, Alam mo, di rin ho talaga maiwasan na mm. ano, Alam mo, may mga Jasper, weaknesses din po lalaki. yes, oo, dahil ilang beses mo nang inuulit yan, ano? Alam mo na you're just a few steps away from committing a mistake dyan sa relationship na yan. Sa mga paglabas-labas ninyo, sa mga kinikwento mo kasi sa akin, no, laging nandun sa eksena si Riri. Meron ba mga pagkakataon na kayo lang nitong si Bianca? At kumusta yung communication ninyong dalawa ni Bianca? Masyado bang tahimik itong si Bianca at talagang si Riri yung live wire? Kasi kung wala si Riri, parang ang tahimik nyo, parang mga crickets lang yung mga nagtutunugan dyan. Oo, pero si Bianca naman talaga yung gusto mo. Pag may mga times po talaga na pag kami lang talaga ni Bianca lumalabas. So, tapos si Bianca po kasi masayahin po talaga siya na tao. Mm-mm. Tapos minsan pag yung kunyari sobrang saya na namin, doon na po niya ita-text si Riri na tara join ka sa amin, ganyan. Kaya, tapos yun na po, nagjo-join na po si Riri minsan. Kumbaga si Riri, hindi po talaga siya tumatanggi kasi nga yun, parang kapatid na rin ho kasi talaga turing niya kay Riri. Oh, yun. Tapos parang wala naman din pong iniisip si Bianca na parang walang potro. Kahit minsan po, kahit nakikita naman niya kung anong ginagawa ni Riri, parang wala lang sa kanya kasi parang kapatid na nga ako kasi sila niya. Oh. Ang akin lang po kasi parang
kumbaga yung boundaries lang po siguro. Oh, baka matukso ka. And Natat opo. Kaya nga natatakot 'di ka ba dahil ano, tukso layuan mo ako. ayun nga, Yun yung parang lagi ko tukso. ngayon. Oo, layuan mo ko, anong gagawin ko? Pero nakausap mo na ba itong si Bianca na sabihan mo naman si Riri, gusto ko siyang kasama, pero siguro puwede tayong mag-schedule na kasama siya, pero may mga lakad tayo na puwede ba tayo lang? Tayo lang. Yes. Ikaw, tsaka ako Na lang. ano ko na na na-tackle ko rin po sa kanya yun, na sinabi ko rin sa kanya na kung puwede minsan tayo lang, gano'n. Sabi okey Hmm, lang naman daw, oo, okey lang naman, naintindihan niya naman po niya ako. mm. Pero minsan ho kasi parang gusto rin daw niyang maging happy rin si Riri kasi nga dahil single, gusto niya rin ma-feel niya may kasama din. May kasama itong si Riri. Opo. Pero alam nyo, dapat talaga Mm. kapagka bonding time ninyo na magjowa, kayo lang yun. O wala na munang kasamang iba. 'Di ba? Kung meron man, saglit lang and then you go home. 'Di ba? Ganoon. O pero not most of the time na kayo ay lumalabas, nandun din. Ayan, itong third wheel at yan nga, talagang darating yung problema na nako baka malipat pa yung attention ko. Medyo sabihin na natin clingy o sabihin na natin masyado na rin kami nagiging close nitong isa diyan pa nga no, diyan pa nagkakaroon ng complication. O ito, merong tumawag sa atin mula sa Jensen pa. Magbibigay lamang ng reaksyon at payo si Joanna. Okay, hindi ko alam kung kanino siya magbibigay ng payo, sa iyo ba Jasper o doon sa mga kapwa niya babae, 'di ba? Meron kasi yung ganyan yung parang magkapatid na nga sila na mag-best friends pero meron naman din talagang boundaries na kailangan tayong iset. Joanna ng Jensen, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Sino ba ang gusto mo mabigyan ng payo at mabigyan ng reaksyon? Ito ba si Jasper o yung dalawang babae? Kay Kuya Jasper po, Kuya Poy, may Mm, advice lang din po ako sa kanya. go ahead. Kay Kuya Jasper, siguro kung, 'di ba, nandito na tayo sa sitwasyon na nandyan yung best friend niya, yung clingy na clingy talaga sa'yo, ganito na lang yung gagawin mo. Sabihan mo na lang yung jowa mo, tapos nandyan siya. Mag-usap-usap kayo na dapat may boundary talaga kayong dalawa ng jowa mo na wala yung best friend niya. Kasi sabihan mo yung totoo na naiilang ka na nandyan yung best friend niya. Sobrang sweet yung close talaga sa'yo. Ganon. Para malaman din ng girlfriend mo na ganon na yung nafe-feel mo sa best friend niya. Mhm. And then sa yung best friend ng jowa mo, ma-advise ko lang talaga, alam mo naman na may jowa yung best friend mo na babae, huwag ka namang masyadong magdikit-dikit, no? Parang ang pangit Mhm. ng ng tawag nito, ng feeling na ganun. Mhm. Para Mhm. kang, para kang parang third wheel ka, ganun. Third wheel Oo, naman talaga siya sa mga date. kung ako lang sa'yo, iwasan mo. Friend lang. Huwag kang masyadong clingy. Mm. Ganun. Kasi alam mong anong mararamdaman ng best friend mo. Yeah. Ganun. Mm. Joanna, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you po, Kuya Poy. Ayun. Jasper, ikaw ba maatim mo na kausapin din, kaharap itong si Riri? Or, alam mo ako, sa tingin ko, mas kailangan malaman ni Bianca yung concerns mo, no? Not necessarily na iinis ka o naaasiwa ka kapag ka nandyan si Riri. It's just that you have to be honest na, teka lang, masyadong touchy yung parang substitute girlfriend ang datingan sa akin ni Riri. Ha? Kapag ka wala ka, 'di ba? O nalingat ka nga lang, nandiyan na siya kaagad. I mean, too close, 'di ba? Too close. Kahit nga sa mga sasakyan, kapag ka masyado ka malapit, pwedeng maaksidente, 'di ba? May mga nakalagay distansya amigo. Yan, nakalagay diyan sa mga sinusundan natin sa sasakyan. Kaya you have to keep your distance. Anong masasabi mo ron, Jasper?
Ayun, so, thank you dun sa nag-advise. Yung sa akin naman, kinausap ko na yung girlfriend ko about dyan. Mm. Kaso, nag-away lang kami kasi Nag-away pa. parang ang sinasabi niya, bakit ko daw pinag-iisipan ng, kumbaga mali siya yung girlfriend niya. Parang, wala naman, okay lang naman daw yun. Parang, natural lang daw yun sa kanya. Yun nga, yung sa ginagawa ni Riri. Kaya parang, yun lang po yun yung na-observe ko. Then, ito na po, yung recently na tawag, ng tawag, ganyan. Kaya parang hindi ko na siya masabi ulit dun sa girlfriend ko kasi Yeah. nga, baka mag-away na naman kami. Sige, Baka, Jasper. Oo. yun. Pwede bang malaman ano yung mga itinetext? Well, sabi mo nga kanina, nakakasama nyo, nakakakwentuhan nyo. Hindi naman out of bounds yung mga pinag-uusapan ninyo nitong si Riri. 'Di ba? Kumbaga, pasok na pasok lang kapag kakasama nyo siya sa date ninyo ni Bianca ng girlfriend mo. Tama? So, walang mali siya. Nga lang, nandun siya. Hindi ka medyo naaasiwa ka dahil medyo mahawak din, matapik, yung mga ganyan. Okay. Pero ito, sabi mo, may panibago na naman na nangyayari. Ano ba yung mga itinetext? Ano ba yung mga itinatawag na hindi mo pa sinasabi kay Bianca? Sige, Jasper, ano ba yan? Na parang, teka lang naman, pagka magkakaharap tayo, okay lang yun eh. Matitiis ko yun. Pero ito na, you have my number. You're bugging me na nagte-text ka na, may message ka. Ano ba yung mga sinasabi na hindi ka na ulit komportable? Ayun magte-text siya na tulog ka na, gano'n. Tapos mag-miss call po siya, ganyan. Tapos pag sasabihin ko na, uy, ano yun? Magre-reply lang siya na dito siya makatulog, ganyan. Parang gusto ko lang sana ng kausap. Yun po usually ng mga parang conversation na parang gusto niya ng kausap kasi parang ang tingin niya din sa akin. Yun, parang yung mga advices din po, pag lumalabas po kasi kami, ni-advisean ko din po siya kung ano pa yung mga dapat niyang marinig din. So, pag uwi na namin, that's the time na, yun, nagko-call po siya randomly na, hindi po ba niya nakausap, mga ganun. So, Doon sa yun mga lang naman po. doon sa mga phone calls, humahaba ba yung mga pag-uusap ninyo? Tungkol ba ito sa mga love advice din na sinisik niya? Oo, love advice tapos sa problema rin ng family niya, tapos yung mental health din niya. Na parang kumbaga sa akin kasi kaya pinagkakatiwala yung mga yung sa buhay ko talaga. I mean, ano nangyayari sa buhay. Doon sa mga inihihingi niyang payo sa'yo pagdating doon sa sa past relationship niya, meron bang mga meron bang mga detalye na kapansin-pansin na para bang ikaw yung idinidescribe niya? Na gusto niya sana? Yun, kino-compare ho niya ako sa mga ex niya ganyan na sana nga ganito rin yung mga naging ex ko katulad sa iyo kasi kung hindi kami magbe-break, magugagano yung mga sinasabi niya. Gaano kadalas na ikaw ay parang binibigyan niya, nagfi-feed siya ng information na ganyan na subtle lang pero alam mo na merong laman? Actually, yan mga thrice a week, gano'n, lagi ko siya nagko-call ng gano'n, tapos, minsan, sinasabi pa niya na, free ka, gano'n, tara, labas tayo minsan. Kayo lang? Yun. Opo, minsan ho, parang isang beses po, nag-call ho siya ng gano'n. Call ho yung ginagawa niya sa text ho kasi, ang text lang niya kung tulog pa ako o hindi. Tapos saka po siya magko-call. Oo. Ibig sabihin, may pakiramdam ka rin na itinatago niya ito kay Bianca. So, yun po talaga din na-feel ko. Parang hindi na po siya na tinatest din ako ni Bianca. Oo. Parang gusto rin po talaga niyang lumabas na kami lang din minsan. Tapos yun, banding. Yes, pero alam mo naman kung ano ang pwede mangyari kung sakasakaling hindi alam ni Bianca itong pag-iaya kahit pa nga ng best friend niya. Oo,
yun nga ho, iniiwasan ko kasi ako talaga madumisan din yung pagkatao ko. Kung ano yung tingin sa akin ng girlfriend. Though, kung magiging selfish lang ako, pwede ko naman pong gawin yun. Pwede. Lalabas kami, tapos, kasi hindi na ho kasi ako ganong klaseng tao. Hindi na. Ibig sabihin, kung dati, baka Ako pumayag ka. dati ho, yung medyo bata pa ako. Medyo bata pa ang pag-iisip ko. Ngayon kasi medyo tanda na. Yeah, mas mature na. Wag naman yung matanda, masakit din napapakinggan yung matanda na. Oo. Kaya ibig sabihin, natuto na sa mga pagkakamali noon. Yun naman yun. Ito, mula sa ating kabaro, isang lalaki mula sa Las Piñas sa magbibigay din ng payo sa pagkalito mo, Jasper, ano? Okay. Anton, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po, Kuya Poy. Good afternoon. Ano ba ang masasabi mo at may papayo dito kay Jasper? Isusumbong na ba dito kay girlfriend ang ginagawa nitong si best friend, or kumprontahin mo na lang itong si best friend na, uy, wag naman yung ganito mga imbitasyon. Kung gusto mo, makipag-ayos ka ng schedule kay Bianca, sige, sasama ako. Yung ganun ba? Siguro, Kuya Poy, try niya muna kausapin yung best friend na hindi na siya komportable sa ganong ginagawa nung girl. Pero kung hindi talaga titigil, mas maganda sigurong aware na rin yung girlfriend niya kasi may karapatan naman din talaga yung girlfriend niya na malaman yun. Kung iiwasan lang mo, kung kaya naman nadaanin muna sa magandang usapan para baka kasi may misunderstanding o magkaroon ng miscommunication, kausapin niya na lang muna para may makaiwas sa issue. Ganon. Yun. Pwede rin naman. May muna. First level, direkta na kausapin itong si best friend. 'Di ba? Yes, pagka correct. hindi ka nakuha diyan, sasabihin ko na to doon sa girlfriend ko. 'Di ba? Not necessarily mag-aaway kayo, pero at least alam niya na. Paano yan? Baka mabigyan na ng mali siya, baka mag-away pa kayo. Yan, yung mga ganyan. Anton, maraming salamat. Thank you po. Yon. Jasper, pare. Opo. Eto merong babasahin ako na ilan sa mga comments. Sabi ni Gail Enriquez. Ito kani-kanina pa to doon sa una pa lang na bahagi ng mga kinikwento mo. Ang sabi niya, sabihin mo sa girlfriend mo, flirty itong si Riri. I-block mo na agad unless gusto mo rin ang ginagawa niya. Kaya ine-entertain mo rin. Ayan. Or, sabi pa ni Gil, ireto mo sa kabarkada mo, Jasper, itong si Riri para ma-divert ang attention niya. Might as well sabihin mo rin kay Bianca na hindi ka komportable sa pagiging touchy na rin nitong si Riri. Jasper. Or nag-enjoy ka rin naman. Hindi ko Hindi ako nag-enjoy. Kasi ang iniwasan ko lang kasi yung pag-isipan ako kasi nag-away na ho kasi kami dyan. About doon sa sinabi ko nga rin to sa kanya na about best friend niya. So, para lang hindi na lang kami mag-away ulit. Parang tinitiis ko na lang din yung pagiging uncomfy ko sa best friend niya. Yan. Pero alam mo, ganito yan, Jasper, iisantabi natin yung pagiging malisyoso pagdating sa mga bagay na ito. Mas gusto ko na alamin mo kung gaano nga ba talaga kalalim din yung pagkakaibigan nitong si Bianca at ni Riri. Okay, bago natin i-address yung ganitong klase ng problema sa'yo, pero para sa kanila, this is something natural. At ikaw yung nakita nila na nakakaunawa. Well, akala nila nakakaunawa fully. 'Di ba? Naintindihan mo, pero you also have your your reservations pagdating dito sa issue na to. Meron kasi talaga na mga tao na katulad nitong si Riri na kapag ka best friend niya ay nagkaroon ng karelasyon, nagkaroon ng boyfriend na talaga namang gusto ng kanyang ng best friend, akala niya isang tumpok. Na kumbaga meron na rin siyang pair of best friends na na na-acquire, kumbaga.
Dalawa na sila, hindi na lang nag-iisa yung best friend ko, dalawa na sila. May point of view ng babae, meron na rin point of view ng lalaki. Lalo na nga kung ikaw ay very accommodating. At sa mga conversation, ano, yung bang, sige, sabihin mo lang yung sasabihin mo, sasagot din naman ako. Oo, kumaga early on, hindi mo na-establish na, uy, teka, hanggang dito lang ako. Kasi nga napabayaan natin siya na napabayaan na magsalita. Well, kailangan mong alamin na baka ganun lang naman din ang pagtingin nitong si Riri. Misunderstanding lang, o baka na may misinterpret natin yung pagiging clingy niya as to yung ang tingin niya sa'yo ay meron na siyang best friend din na boyfriend ng best friend niya. Nagigets mo, Jasper? Oo, na-guess ko po kayo po. Yes, pero whenever you have the chance to remind itong si Riri na, oops, teka lang, masyadong personal yan. That's okay, that's fine. 'Di ba? O para magkaroon ng difference na, of course, sa best friend mo, masasabi mo almost everything. Ako kararating ko lang sa, dito sa friendship na ito. 8 months pa lang kami ng best friend mo bilang mag-on. Hayaan mo muna kami dito. Ito na muna ang pag-uusapan namin. Yung sa'yo, yes, pag-usapan natin minsan, pero if it's too personal, you address it to your best friend na. Wag na sa akin. Wag na sigurong tawag-tawag. Wag na munang seek ng advice na malaliman o yung mayat-maya naman. Sasabihin mo yan doon kay Riri. 'Di ba? Para malaman niya na, okay, may mga bagay talaga na kaya best friend ko itong si Bianca. At hindi yung boyfriend niya. Naigets mo? Opo, tama ako kayo po. Doon mo ibabato na, 'di ba, tong bagay na tong itinawag mo, parang mas masasagot ni Bianca to eh. Tawagan mo na lang yung best friend mo. Ganon. 'Di ba? Hindi siya pag-reject. Pag siya, kumbaga, nire-redirect mo na, oops, teka lang, boyfriend ako ng best friend mo, pero yung bagay na to, pang-usapan mag-best friend to, doon ka doon. Doon ka. Doon ka sa banda ron. Magsabi. Ganon. But then again, wag mong itago, okay? Wag mo ring itago dito kay Bianca, sa girlfriend mo, itong ginagawa nitong si Riri. Okay, bakit? Yung mga pagtawag niya, yung mga pagte-text niya, sabihin mo lang. Sabihin mo lang sa kanya, nag-text sa akin si Riri kagabi. Bakit daw? Naghahanap na makausap. Anong pinag-usapan nyo? Sabihin mo, anong pinag-usapan nyo? 'Di ba? Tapos, sabihin mo in the end na hindi ka komportable sa mga ganon. Pwede ba? Sabihan itong si... 'Di ba? Ganon lang naman itong si Riri. Na kayo na mag-usap sa mga bagay na ganito. What do you think, Jasper? Tama po. Ha? Opo, tama po. Oo, kasi... kausapin ko muna siguro si Riri din kung about po dyan. Yeah. Hanggat maaga pa hindi na namin papatagalin yung ganito. Oo. Maganda rin siguro mag-ialas ako sa kung ano nararamdaman ko. Then, yun po, sasabihin ko po na lang kay Bianca. Kung ano po yung napag-usapan din namin. Yes. And nasabihin ko rin talaga na yun ako talaga yung nararamdaman ko din talaga comfortable. Bahala na ako mag-away kami pero hindi. Lalambingin ko na lang siya. I don't think mag-aaway kayo, no? It's a matter of yung explaining kung bakit hindi dapat at bakit dapat ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Na bakit hindi na dapat sabihin sa akin, bakit hindi na dapat muna sumama itong si Riri. Yes, you like her as a person, gusto nyo yung friendship na binubuo ninyo, pero may mga bagay talaga na, teka lang naman muna, tayo lang naman muna, i-enjoy muna natin, di pa tayo nag-anniversary, lagi nandito si best friend. 'Di ba? Yung mga ganyan. At alam mo, isa pang problema dito kay Riri yung too much familiarity. Yun nga, parang close na. Masasabi mo ba, Jasper, na hindi ka komportable dahil feeling close itong si Riri? Jasper? Hello, okay po. Oo. Sorry na wala po yung signal. Okay. Jasper, masasabi mo ba na feeling close agad na itong si Riri?
Opo. Yeah. Yun po rin talaga yung naramdaman ko Mm. the first place. Masyado ng mga personal ang mga sinasabi. Oo, yung tipong kahit minsan nga ako, pag sinasabi niya na parang magkakaroon na ako, mga Naku. ganun bagay. Yan na sinasabi. Kaya, Oh. kaya sabi ko, talaga, okay yan. At Mm. least safe. Kaya ganun ko na lang. Ikaw talaga, humirit ka pa eh, Jasper eh. Okay yan, at least safe. Okay. O eto, sige Jasper, hihingan ka na muna namin bibigyan ka namin ng pagkakataon na makapagbigay ng mensahe. Unahin natin dito kay Riri na nagiging dahilan ng pagkaasiwa mo. Okay? Na nakakagwapo, yes, na nakukuha mo ang atensyon ng mga babae. Nga lang, best friend to ng girlfriend mo. Na mahal mo rin naman ang girlfriend mo. 'Di ba? At ayaw mo masira ang relationship ninyo. Ano ba ang message mo sa mga babaeng masyadong malapit o masyado ng too close sa mga lalaki o karelasyon ng kanilang mga best friend o mga mapababae yan, mapalalaki? Go ahead, Jasper. So, mensahe ko kay Riri kung mapapanood niya to or mapakinggan. Very sorry but hanggang magkaibigan lang. Sana maisip mo yung boundaries natin. Magkaibigan lang tayo. Yun nga, medyo uncomfortable na rin talaga ako minsan. So, I hope hindi ka ma-offend or ma-off sa sasabihin ko. Siguro may karapatan din ako. Kasi syempre kung yung babae nga, pag nagsabi na na-off, diba? Sana yung lalaki tumitigil na and nag-move on na lang, nag-walk away. Pero yun nga, sana respetuhin mo din na yung privacy ko minsan and yung space ko din at the same time. And happy naman ako pagkasama ka namin ni Bianca. But yun nga, sana may boundaries talaga. Mhm. And Ang mensahe mo yun. naman kay Bianca? Kay Bianca naman, Bianca, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo na yun nga, na nagko-call or nagte-text. Jasper? Yun. Jasper? Hello po. Oo, pakiulit Hello? yung Rinig message po ba mo. ako? Nagka-diferensya ulit no? Sinabi mo lang, Bianca, Wala. pasensya na. Okay, go. Ayun, so Bianca, pasensya na kung hindi ko na sabi na nagko-call si Riri, text kasi yun nga, iwasan ko kasi yung na mag-away tayo. But yun nga, since kung napanood mo man to, na alam mo naman na yung mga sinabi ko, na yun, di talaga ako comfortable na pagkausap ko si Riri. And pag minsan lumalabas tayo, touchy siya. So I hope makausap mo rin yung best friend mo about dyan. Kasi syempre, boyfriend mo ako. Gusto ko, sa akin ka lang din nakafocus. Walang ibang tao, di ba? But yun, mahal na mahal kita syempre. Kaya ako to ginagawa. Kasi kung di kita mahal, tinutulong ko na si Riri. Pero yun nga, dahil sinabi ko nga sa'yo, faithful ako sa'yo and loyal ako sa'yo. So sa'yo lang ako. Maraming salamat, Jasper, sa pagbabahagi ng kwento mong ito. Ayan, para sa mga nagtitake advantage na mga kalalakihan, mga kababaihan, maganda ang kinaroroonan nitong si Jasper. Pero kapag sabi niya nga, mature na ako ngayon, Kuya Poy, totoo na ang pagmamahal ko. Kaya gusto ko na ma-call na yung attention nitong tao na pwede mag-cause ng pagkasira sa aming relationship ng girlfriend ko. Kahit pa nga siya yung mismong best friend nitong girlfriend ko. Ayan. Okay, dito po sa kwentong ito, hindi naman natin sinasabi na meron talagang mali siya na ang mga pagtawag, ang pag-text at pagiging masyadong clingy ng isang best friend dito kay Jasper. It's just that kailangan hong respetuhin at
ipaalam din natin ang ating mga boundaries, 'di ba? Lalong-lalo na ang nagsisimula pa lang ang relationship nitong si Jasper at ng kanyang girlfriend. Pwede ba na kilalanin muna natin ang isa't isa? Maganda na meron tayo mga close friends na nagdiriwang din para sa ating relationship, pero kung lagi lang rin silang mga nandyan naman, sumosobra na ang panahon, ang oras na nakakasama natin sila, nakakasama na rin po iyan dahil imbes na mas nakikilala na mag-boyfriend at mag-girlfriend ang isa't isa, andong ka pasok ng pasok. Oo, may I suggest, may I kwento, di ba? Baka mas makilala ka, baka magkasira-sira ang relationship. Lalo nga kapag ka naging clingy ka naman din masyado, di ba? At lumapit ng hindi dapat na kasing lapit. Diyan sa relationship na yan. Kaya kalma lang at sabihin ang totoo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.